Sa unang hirit, ulam. Magbaon ng kanin at ulam sa office. Extra rice, extra rice. Pero dahil mahirap magluto sa umaga, sa kantin, ang madalas na bagsak natin kapag lunch break. Oo naman. Pero ito isang masarap na alternative, ang mga rice meal na ipapasok nyo lang sa microwave o lulubog nyo sa isang tasa na mainit na tubig, lunch na. Yes, extra rice. Ang mga rice meal to go na yan, ako ihirit po sa atin ni na Monica at Arn Sarap mula sa yan. isang factory sa San Pedro, Laguna. Good morning, guys! Toppings. Extra rice. May wala foil pa. Hi girls, good Hi, morning! Mon. Alam ko na breakfast Tama mo. talaga para sa mga kapuso nga natin na sobrang busy, yung halos wala ng oras, pati ang pagkain sa GMA marami yan. Sa unang hirit, marami rin yan. Ayan, tamang-tama nga yung pinuntahan natin dito sa San Pedro, Laguna dahil ito po nga yung paggawaan, yung i-meal o yung mga pagkain na nakalagay sa pouch. Actually, full meal po ito. Kanin, ulam at gulay na nakalagay sa pouch at ready to eat na. So ayan, ginagawa nila ate yung sample niyan. So mamaya mga kapuso, ibibida namin sa inyo kung paano nga ba ginagawa itong i-meal na yan. Actually, very interesting yan dahil sabi na nagtatagal up to 9 months yan. So paano nangyayari yun? Ako, alamin po natin yan mamaya. Pati yung iba't ibang flavors sa pwedeng pagpilian. So tamang-tama talaga yan para sa mga halos wala ng oras para mag-prepare ng meals at ayaw nung messy na ilagay sa mga baunan. Ayan, pwedeng-pwede po yan sa inyo. Kaya mga kapuso, tutok lang dahil sigurado mabubusog ang ating mga mata sa pagbabalik po natin dito yan sa San Pedro, Laguna. Back to you guys! Instant coffee, may 3-in-1 pa. Instant pansit. At maging ang ulam at kanin, may instant na rin. Oh, may extra rice din. Oo, Yan yan. ang rice meals to go. Na ima-microwave oven lang ho, o kaya ibabad lang sa mainit na tubig. Aba, lunch o dinner na. Kaya di ba, mas lalo, mas parang mas Yes. nagiging convenient. Yes. Kaya heto, silipin na natin ang paggawaan yan sa San Pedro, Laguna, kasama si Monica at si Arn. Si Arn, laging ano. Arn, tahingi naman kami niyan. Ano ba mga ulam? Hi girls, good morning. Si Arn, hindi ko alam siguro kumakain somewhere bilang kanina pa yung nagugutom. Anyway, kung ito nga puro instant food yung nasa harapan natin ngayon. Ito yung instant meal, yung mga pagkain nga na pwedeng kainin anywhere or anytime dahil nga ready to eat na siya. So tulad na sinabi natin kanina, very interesting to dahil 9 months daw ang tinatagal niya. So paano yan ginagawa? Yan ang alamin natin this morning. So syempre nagsisimula ang lahat dito sa area kung nasaan ako. Ito yung area kung saan nila kinakat yung mga ingredients sila para dun nga sa i-meal. Since ang ginagawa nila ay yang chow, tama ba ate? Yang chow ano? Alright, so yang chow. So meron silang sausage, ham, and itong itlog, and of course, ang green peas. And ikakat nga nila yan into smaller pieces, tulad itong ginagawa ko. There you go. Tapos pagsasama-samahin lamang nila yan dito sa malalaking containers. So yan, ginagawa nila yan hanggang sa, of course, maging ready na yung mga ingredients natin. Samantala, doon naman sa susunod na area na pupuntahan ko ngayon, dito po yung area kung saan naman nila niluluto yung main ingredient ng ating i-meal, which is yung kanin. So ito nakikita nyo mahabang stretch of metal dito sa harapan ko. Yan po yung buong area ng kanilang saingan. So napakalaki, di ba? Na malayong-malayo sa saingan sa ating mga bahay. So syempre nagsisimula ang lahat sa bigas. Ayan, sabi ng ating nakausap kanina, special bigas daw yan. At of course, lilinisin muna nila yan. Huhugasan muna nila yan na once lang. And inaabot daw ito na more or less mga 2 to 3 minutes lang. Tapos okay na siya. So ayan, hinuhugasan mabuti nila kuya. At pagkatapos niyan mga kapuso, dadalin na yung nahugasang bigas. Ayan, di ba automatic pa ang paghango mula sa tubig ng ating bigas. Ayan, dadalin na dito sa ating susunod na area, which is yung babaran naman. So after hugasan, hindi pa tapos ang paglilinis niyan dahil kailangan, ayan, ito na yung lutong bigas natin. O kanin na nga siya mga kapuso. Di ba? Ang bango. Alright, kapag okay na yung ating kanin, syempre, dadalin na yung ating kanin dito sa tadan! Ayan. Ito na yung mga pinagsama-sama natin na mga ingredients. Siyempre, ito yung ating kanin. Tapos may mga, of course, flavoring. Ito yung kaninang hinihiwa-hiwa natin ng mga sausages, ham, and of course, yung itlog at ang ating green peas. And pagsasama-samahin yan dito sa napakalaking mixer. There you go. Sisilip ako sa mixer nila. Ayan. So, dito sa mixer, ikot-ikutin lamang. Pagsasama-samahin mabuti ang ating mga ingredients. And
And of course, kapag tapos na siya, okay na yung pagkahalo, ito na po ang magiging itsura niya. Tulad ng ginagawa ni ate. And syempre, hindi naman pwedeng dyan matapos na natin dahil ipapack na natin siya dito sa ating special mga packs. Diba ate? Actually, ito gagawin ni ate, mano-manong pagpapack yan. Pero meron din silang isang area dito ng pagpapack na gamit ang mga machine at yun nga, sabi na special process daw yun at medyo top secret yun dahil medyo kakaiba yung kanilang ginagawang pagpapack doon para siguraduhin malinis at safe nga ang paglalagay ng mga pagkain papunta sa mga packs. Now, hindi pa po ito ang last step. Actually, dadali pa to doon sa malaking-malaking kanilang machine. Ito yung parang malaking pressure cooker nila na kung saan binababad nila yan for about an hour at inaabot daw ng mahigit 100 degrees Celsius ang pagbababad dyan dahil ito yung responsible daw sa pagpatay ng mga microbes doon sa ating food packs. Now, para doon sa mga hindi nakakaalam, yung microbes po ang responsible sa pagpapa-deteriorate ng ating mga pagkain kaya mabilis po silang mapanis or masira. So kapag wala na yung microbes natin, ayun, nagtatagal po ang shelf life ng ating mga pagkain. Kaya naman itong mga food packs natin, sabi nga nila, itong iMeal, inaabot ng 9 months up to 1 year pa. Kaya naman doon sa mga talagang walang time para mag-prepare o kaya yung mga gusto madaling makain at instant agad na mga pagkain, ayan, bagay na bagay sa inyo. Itong iMeal. There you go. At syempre, pagtapos ng dalhin doon sa malaking pressure cooker ang ating mga iMeal, pwede na po siyang i-distribute para mabilis sa mga market. Okay, so ayan po ang paggawa nitong iMeal. At sa ating pagbabalik, papakita naman namin sa inyo iba't ibang mga flavors na pwedeng kainin nitong iMeal nga. Kaya tutok lang kayo sa pagbabalik po natin. Dito yan sa San Pedro, Laguna. Back to you guys. Nainggahan nyo naman ako dyan kumain lalo. Kain ulit tayo. Laing. Alright, good morning again mga kapuso. Babalik pa rin po tayo dito sa paggawaan ng ready-to-eat rice pouch. So yung mga pagkain nga na nakalagay sa mga pouch na kumpleto as in full meal, may kanin, may ulam at may gulay. At tulad nga na sinabi namin kanina, bukod sa ito ay pwedeng kainan agad, healthy din po ito dahil nga talaga mga natural na mga ingredients yung kanilang inilalagay dyan. And tulad nga pinakita natin process kanina, nandyan yung of course ang ating mga meat, ang ating mga gulay at pinakita rin natin kanina yung process ng pagluluto ng bigas na talaga namang totoong bigas din ang kanilang ginagamit at matindi rin yung kanilang dinadaan ng proseso dahil kailangan nga siguraduhin na malinis at safe ito bilang ito nga ay nagtatagal daw ng up to 9 to 12 months. So talagang matagal-tagal ang kanyang shelf life. Now, ito yung mga example po ng mga flavors na ating pwede pagpilihan kapag bibili po tayo nitong mga rice pouches. Sa ito, tulad nitong nasa harapan ko, ito po yung adobo rice. Bilang tayo mga Pilipino, mahilig talaga sa adobo. Of course, merong adobo rice. Meron ding yang chow rice. Ito yung kaninang ginawa natin, yung yang chow rice. And ito, nandito rin yung chicken teriyaki rice at yung binagoongan rice. Now, bukod sa pwede nga siyang kainin kung gusto nyo medyo mainit yung inyong pagkain. Sabi nila, it's advisable to use or pwede siya ilagay sa ating microwave. Pwede siyang, depende kasi sa microwave pero talagang ang ideal time ng paglagay dito nasa mga 30 seconds daw. Pero yung iba, pag medyo mas matagal uminit yung ating microwave, pwedeng up to 90 seconds. And kung wala naman po tayong microwave sa bahay, pwede rin natin itong ibabad sa ating maiinit na tubig. So magpakulo lamang tayo ng tubig, tapos ilalagay lamang natin yung mga rice pouch natin doon sa tubig at ibabad for about mga 2 to 3 minutes. And okay na siya. Pwede na siyang kainin na napakasarap. So, ayan mga kapuso, marami na tayong mga choices. Kahit na busy tayo, pwede pa rin tayong kumain at di mag-skip ng ating mga meals. So, magmula po dito sa San Pedro, Laguna, babalik po ng hirit. Sit!